Today, dalawang babae na naman ang tatatuan natin sa arm, leg and back. What a life! Medyo magaling na tattoo artist is back at it again. Syempre. Pero kung napapansin nyo, medyo kalmado ako ngayon. Napili ko kasing magkwento ng mas seryoso. Sana magustuhan nyo. Ang mga client for this video ay mga nagtatrabaho sa salon, mga nag-aayos ng buhok at kung ano-ano pang ikakaganda at ikakagawa po ng mga customers. Pero ngayon ay sila naman ang papaangasin natin sa pamamagitan ng sining. Bago mag-umpisa ay ipinakita muna nila ang kanilang mga dating tattoo na gawa ng ibang artist. I assure them na mas maayos ang gagawin kong tattoo sa kanila kaya magtiwala lang sila sa akin. Wala naman daw sila duda kasi nakita na nila yung tattoos na gawa ko. Mga portfolio and videos ko sa FB page more than tattoo. So, ayun, naging smooth na lang yung introduction. Noong mga nakaraang napapadalas ang mga above nating clients. Sabi kasi nila, mas mataas daw ang pain tolerance ng mga girls compared to boys. Ewan ko lang di ako sure. Kayo, agree ba kayo dun? Just comment down below your thoughts and opinions. Sa ngayon, dito lang muna ako sa bed nagtatats. Kasi nag-iipon pa ako ng pambili ng proper tools and equipments for our tattoo shop sa Tanay Rizal. I always explain it to my clients and will also tell to my future clients. Di naman kasi ako nagmamadali sa mga plans and goals ko. I always make sure to just enjoy the journey. Trust the process, celebrate every small success, and walk through my own pace. Maraming tao ang nagsisilbing inspiration ko kung paano ako nagkaroon ng ganitong mindset. Sila ang nagpapaalala sa akin na kahit gaano karaming challenges sa career and balancing life in general, kailangan lagi lang positive para maging inspirasyon din tayo sa iba. Marami ring tao ang negative at sa kahit anong idea o decision ang meron tayo. So for me, I just hear what they have to say kasi at the end of the day naman, I know my priorities. I know what I want in life and I also know how I want to make it work. For sure, lahat naman tayo mayroon ding decisions na pabigla-bigla o di natin gaano na pag-isipan dahil sa instances na kailangan na natin mamili agad-agad kung ano ang dapat o di dapat. What important is we always take the consequences of what we've done. Take credits on our achievements and take blame on our faults and lapses. In tattooing, I remember there's someone who told me na I can call myself a tattoo artist yet dahil hindi pa raw ako sobrang galing at nag-uumpisa pa lang. But I refuse to make that call. I want my clients to decide on whether they can call me an artist pag nakita na nila yung gawa kong pyesa. Most of my tattoo customers naman ay happy on what they get from me. I always give the most reasonable price as much as possible. I'm trying to be considerate on giving quotes kung magkano yung papagawa nila. I know my skill and talent has great value pero alam ko din na everyone deserves a tattoo. Someday, I want to give every people that I can a life-changing tattoo. For me kasi, tattoo is not just an art and fashion, but it's a symbol and remembrance of such things which are important to us. Right now, na halos isang taon na rin ako simula nung pinasok ang field ng tattoo, I can say that I'm so happy with my decision. It's always satisfying makita ang mga excitement ng ibang tao. Nakakataba ng puso na marinig silang magkwento kung ano man ang rason ng kanilang napiling design. Nakaka-proud malaman kung gaano sila katiwala sa artist para magpatatak ng permanente sa balat. Nakaka-motivate palalo sa tuwing napapangiti at napapasaya sa tuwing namimit ang expectations nila ng piyesang nabuo. Bago matapos ang video na to ay gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa aking mga ginagawa. Unang-una, salamat sa pamilya ko na sobrang proud sa akin kahit na hindi pangkaraniwan na napili kong karera. Salamat syempre sa mga tropang tumatangkilik sa artist na gaya ko. Kayong lahat ang gasolina kung bakit patuloy kong ginagawa ang best ko araw-araw. I want to be successful for all of you so I can also be a help sa inyo.
and to be an inspiration sa mga pangarap nyo. Pero tama na yung mga seryosong banat na ganun. Maiba ako sa lahat nga pala ng mga gustong magpatattoo dyan. Napakadali ko lang kontakin, guys. Pwedeng FB page, More Than Tattoo. Pwede rin sa TikTok, mag-PM kayo. More Than Art or More Than Vlogs, Daniel Buesanceda. And makikita nyo yung mga accounts ko doon. Pwede rin kayong mag-comment sa mga videos na ina-upload natin, reels, images. Pwede nyo rin akong tawagan 0970-825-0395. Pero hindi na masyado uso yun. Message nyo lang din sa Messenger, pwede naman. And if meron man kayong mga naiisip na questions, ideas na need nyo ng help, sabihan nyo lang ako. Willing akong sumagot, alright, sa mga ganong klaseng inquiries. Wala namang bayad yun, guys. And pwede rin kayong magpa-book in advance. Wala naman din problema yun. Like, gusto ko ng ganitong design in the future, like sa December, ganun. Mga ganun ba? Para mapag-usapan natin, maganda rin kasi sa tattoo yung matagal mong pinag-isipan para makahanap din ako ng mga mas magagandang designs para makapag-customize din tayo ng mga layout or ng letterings na gusto nyo, makapili ng font styles, ng composition, ng tattoo. Pwede rin tayong gumawa ng sarili nating design, like bibigay kayo sa akin ng group of ideas, tapos from there gagawa tayo ng original image or reference na gagamitin natin para sa tattoo nyo. Gantong videos lang muna yung magagawa natin dahil hindi ko pa magawa yung gusto ko talagang content dito sa tattoo. Pero for now, gusto ko lang din ipakita sa inyo tong process na to para makita nyo na ako talaga yung gumagawa nito at wala lang.